to Silver Lining, where we find hope in every season of life. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Silver. Sa gabing ito, ang pag-uusapan natin ay ang isang bagay na sa palagay ko ay kinakaharap nating lahat, na nag-iisip na sumuko na lang dahil sa mga mahihirap na pinagdadaanan sa buhay. Ang title ng mensahe natin ngayong gabi ay When the Going Gets Tough. Tara, let's dive in. Kamakailan lamang habang nililinis ko ang telepono ng aking asawa para mabakante ang storage space niya, nakita ko ang isa sa aking mga preaching videos na nirecord sa phone niya. I cringe as I watch it. Sa sandaling yon, naunawaan ko kung bakit hindi nanonood sa mga sarili nilang video ang aking mga anak. Sinabi ko sa aking asawa, ayoko nang mag-preach ulit. Kahit na lagi siyang sumusuporta sa akin, she offered encouraging words na parang siya ang pinakamasigasig kong tagahanga. Hindi ko tinapos ang video, hindi dahil sa alam ko na kung ano ang sinabi ko noon, kundi dahil sa ang pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat na mag-preach. Naisip ko, kung ako nga hindi ko mapanood ang sarili ko na mag-deliver ng message of encouragement, sino pa kaya ang gustong manood at makinig sa akin? Kahit pa sa loob ng maraming taon, I pastored Faith International and Filipino Ministry sa South Carolina. I preached in various cities and churches na imbitahang mag-pray, mag-speak at different organizational events. Nag-officiate po ako ng mga weddings, funeral services, conducted baby dedications, mga house blessing, nagkaroon ng counseling sessions, nag-conduct ng Bible studies, nag-church plant pa po, mentoring ng mga leaders. Ginabayan ko at sinuportahan ko rin ang mga bagong pastor at mga leader ng ministries. In addition to engaging in a great deal of non-pastoral work. Parang ang feeling ko hindi sapat, may kulang at parang ayoko na talaga. Ngunit habang pinag-iisipan ko ang mga salitang sinabi ko sa aking asawa, naitanong ko sa aking sarili, ano ba ang nangyari sa akin? Ang pagpapastor sa isang international church sa ibang bansa ay hindi madali. Hindi po ako magiging legalistic at magmamagaling. Mahirap po talaga. Lalo na ang Ingles ay hindi ang aking unang wika. Kinakailangan kong sanayin ang aking sarili na magsalita sa paraang parehong katanggap-tanggap at naiintindihan. I am very conscious of how I deliver my messages dahil malaking responsibility ito. Reflecting on my past experiences, naalala ko noong nagtatrabaho ako bilang isang engineer. Ang aking boss, ang CEO ng kumpanya, ay palaging pinupuri ang paraan kung paano ako mag-present ng technical report sa aming mga meetings at masaya ako kung kino-compliment niya ako. Alam kong hindi niya ako binobola dahil ito ang naging dahilan upang pagkatiwalaan niya ako bilang kanyang kanang kamay. Ganun pa man, ang paghahatid ng technical, financial, at weekly reports ay ibang-iba sa paghahatid ng sagradong salita ng Diyos. Ang pang-araw-araw na pakikipag-usap sa English, lalo na ang English ay ang aking third language, ay ibang-iba sa pagpipreach. Balik tayo doon sa nasabi kong I no longer wanted to preach because I felt unworthy. Nanahimik ako at nag-isip ng malalim. I examined my emotions. I then realized that I had been hurt in the past. Opo, maraming masasakit na bagay, mga lingering pain that was making me feel like I reached my quitting point. Ano ang quitting point? Ito ay ang sandaling maabot natin ang threshold ng physical, emotional at mental pain at ang ating buong katawan ay mag-uumpisa ng mag-shutdown. Yung parang punong-puno ka na at sasabog ka na. Lahat tayo ay meron nito. Ang ilan ay mas maikling panahon na maaabot ang puntong ito kaysa sa iba. Ang bawat isa ay may point na kung saan ang pressure, ang frustration
o ang discouragement ay sobrang-sobra na gusto nang bumigay at wala nang magawa kundi sumuko na lang. Ang pagkakaiba sa mga nagtatagumpay, sa mga nagfe-fail, ay ang kakayanang makapag-breakthrough sa quitting point. Ano ang breakthrough? It means refusing to allow pain, doubt, or exhaustion to dictate your actions. It means choosing faith over feelings, perseverance over convenience, and the power of God over the pressures of life. Breaking through a quitting point isn't just about enduring hardship, it's about overcoming it. Spiritually, pare-pareho tayong nakakaranas ng ganitong mga sandali. Tandaan nyo, meron tayong kalaban. Na madiskarte ang kalaban. Alam niya kung saan ka mahina. Alam niya ang iyong kasaysayan at ang iyong mga habits. Alam niya kung saan katatamaan para maramdaman mo na ayaw mo na at susuko ka na. Wala siyang pakialam kung magsisimba ka pa rin, basta mapahinto ka lang sa pagsisikap na maging epektibo sa iyong paglilingkod. Hadlangan kang magpatuloy sa iyong pagkatawag at paglalakad kasama ang Diyos. Ano ang mga dahilan ng quitting points? Maraming bagay tulad ng low tolerance for problems or pain. May mga taong ayaw talagang harapin ang problema o pasakit. Past habits, sanay na mag-quit. Pattern na ito at automatic na ang pag-quit sa buhay niya. Predetermined expectations. Madalas na inaakala na madali lang ang mga bagay-bagay pero kung mahirap na, kusa na lang nalalayo at tatakbuhan na ang mga challenges. Ito pa, negative thinking. Iniisip natin na hindi tayo appreciated, na hindi tayo maintindihan, that we are abandoned at wala na tayong kakampi o matatakbuhan. Pero, yan ba ang dapat nating pagtuunan ng pansin? Ito ang dapat na question. Ano ang threshold o hangganan ng iyong quitting point? Maging ito ay sa marriage, friendship, calling, o sa iyong pananampalataya. Hanggang saan ka talaga? Kailangan nating malaman ito. Nandito po ako ngayon para mag-preach sa sarili ko and to share to you na ang mga pagsubok ay parte ng refining process at ang pagtitiis ay magpapatatag sa ating reliance sa ating Panginoong Jesus na maintindihan na kailangan natin si Jesus sa ating buhay. Isa sa mga greatest examples sa Biblia na nalampasan ng quitting points ay si Apostle Paul. Ang kanyang buhay ay puno ng obstacles na kung tayo ang makaranas nito, maaring magtutulak sa atin at sa maraming tao na mag-quit. Ngunit he pressed forward with relentless faith at meron siyang hindi natitinag na commitment sa kanyang calling. Napakaraming pagsubok at hardship ang dinanas ni Paul para sa kapakanan ng gospel. Sa 2 Corinthians 11:23-28, inilarawan niya ang ilan sa mga pagsubok na kanyang tiniis. Doon, madalas siyang makulong. Ilang beses na binugbog. 5 beses na tumanggap ng 39 lashes mula sa mga Hudyo. 3 beses na pinalo ng rod o ng pamalo. Binato at iniwan na parang patay at kinaladkad palabas sa syudad. 3 beses na na-shipwreck. A night and a day in the deep. Constant dangers from robbers kahit na sa kanyang countrymen at mga false brethren. Nakaranas siya ng gutom, uhaw, cold, and nakedness. Kung merong taong may legitimate reason para mag-quit, si Paul yun. Pero hindi siya nag-quit. Hindi siya sumuko. Bakit? Dahil ang kanyang purpose was greater than his pain. Itinuturo sa atin ng pinagdaanan ni Paul that breaking through a quitting point means pressing on when everything inside us says to stop. It means understanding that suffering is temporary, but the reward of obedience to God is eternal. Sa Philippians 3:14, sinabi ni Paul ang kanyang mindset.
Sabi niya, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Tulad ni Paul, we must fix our eyes on eternity and refuse to quit, knowing that God's strength is made perfect in our weakness. Kahit ano pang quitting point ang ating kakaharapin, maging ito'y spiritual exhaustion, rejection, financial hardship, o discouragement, tinawag tayo ng Diyos para tumayo ulit. Kahit na ilang beses na tayong bumagsak, na bumalik sa iyong calling at magpatuloy sa gawain. Your breakthrough is on the other side of perseverance. Sabi sa Hebrews 10:36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Breaking through quitting points ay hindi madali. Ngunit ito ay kinakailangan kung gusto mong tuparin ang iyong calling and make a difference in God's kingdom. Ito ang tinanong ko sa sarili ko na pwede nyo ring tanungin ang mga sarili nyo. Sabi ko, handa ka bang muling i-redefine o tukuyin ang iyong mga struggles? Willing ka ba na i-develop ang character na hindi susuko, na hindi umaatras sa mga struggles? Are you willing to guard your heart at baguhin ang iyong perspective? Kung oo, nasa tama kang landas dahil ginagawa mo ang gusto ng Diyos na gawin mo. Every time you refuse to quit, ipinapahayag mo sa kaaway na wala siyang kontrol sa iyong buhay. Kaya ngayon, I challenge myself and you. Break through your quitting points. Because on the other side of that quitting point is victory, destiny, and a life that brings glory to Jesus' name. Ang parehong spirito na bumuhay kay Kristo mula sa patay ay nananahan sa atin at sa iyo, kaibigan. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, maaari mong madaig ang anumang bagay. Ang panghuli kong sasabihin ay para sa mga pastor at mga leaders ng simbahan na nakakaramdam ng katulad ng sa akin. Sa aklat ng Leviticus, makikita natin na ang mga pari ay specially set apart. They are not only called but chosen. Higit ang responsibilities kaysa sa mga tao. Ang mga Levites na may mga depekto sa kapanganakan o may kapintasan ay maaring tumanggap ng tinapay ngunit hindi sila pwedeng maghandog. Hindi po nagdi-discriminate ang Diyos. Ito ay hindi upang ituro ang mga kapintasan ng mga pare, pero upang ituro ang pagiging perpekto ng Diyos. May mga tuntunin pang ang ganito para sa mga pare na walang depekto sa kapanganakan at walang kapintasan. Kailangan nilang magsuot ng ilang mga bagay, pumasok ng tamang oras, at iba pa. Kailangan masunod at igalang ang holiness ng Diyos, kung hindi, mamamatay sila. Dalawang anak nga ni Aaron ang pinatay mismo ng Diyos dahil sa hindi nila iginalang ang pagkaperpekto ng Diyos. Walang pari ang exempted sa pag-o-honor, sa pagiging perpekto, sa kabanalan ng Panginoon. Sinabi sa Leviticus 21:15, I am the Lord who sanctifies him. Ang Diyos ang naglilinis, ang makakapagpabanal ng sino man na pinili niya. Merong malaking pagitan ang holiness ng Diyos at ang ating uncleanness. Ngunit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tayo ay maaring malinis at maging worthy na manilbihan bilang kanyang tinawag. Huwag itoon ang focus sa ating mga sarili. Ibaling natin ang ating focus sa ating Panginoon. Ginawa ng Diyos ang lahat para tayo ay maligtas. Patuloy siyang gumagawa sa ating kabuuan upang tayo ay ma-sanctify. Amen po ba? Kung na-encourage kayo sa ating mensahe ngayong gabi, pa-share. Baka merong kailangang makarinig nito. Someone who needs hope. Let's build a community of faith together sa pamamagitan po ng ating programa. I-share at makinig sa kabuuan ng ating episode at mag-subscribe na rin po kayo. Kung meron po kayong prayer request o katanungan, i-message niyo lang po ako. Tara, pray na tayo.
Heavenly Father, thank you for the constant reminder of your steadfast love. Kung ang puso ay mabigat at wala ng lakas para lumaban, we asked your divine encouragement upang hindi kami matuksong sumuko. Lord, punuin niyo po kami ng iyong lakas at determinasyon para magpatuloy. When doubts and fears whisper that we are unworthy, ipaalala mo sa amin that we are your beloved children, empowered by your grace. Let your Spirit ignite a fire in us, propelling us beyond our limitation and into the fullness of your purpose. May your words be a beacon that guides us through our darkness moments, transforming our struggles into stepping stones of faith and resilience. Help us to trust in your promises, knowing that every challenge is an opportunity to grow stronger and to lean on you more. We surrender our burdens to you, O Lord, confident that with your strength we can overcome anything, even the point where we feel like quitting. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang mga susunod pa nating mga weekly episodes. Remember, my friends, even in the darkest moment, there is always a silver lining. God is at work even when we cannot see it. Until next time, salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye! God bless! Remain steadfast in your faith and shalom!